Stefano, ayun nga, nag-post nga si Stefano guys. Kung hindi nyo pa kilala si Stefano, siya yung content creator sa FB guys. Nakilala ko siya dati sa ano niya, yung Anli kain niya sa mga kainan na Anli Rice ganun. Yun yung una kong nood sa mga content ni Stefano. Ngayon, syempre sikat siya dun sa sa content niyang nga guys. Nag-a-apply siya sa iba't ibang trabaho. Ngayon ko lang din nakita or nalaman ito pala yung title ng kanta na yun, All Star by Smash Mouth. Yung Somebody Once Told Me the World. Seen multiple creators copying my content. At first, I found it fun and enjoyed it. But they started doing it frequently. I believe everyone has their own potential and I'd rather see them create something unique instead. I just want them to know their limits and respect others creators' creative process. Stefano. Nanood ako ng ibang mga opinion nila TPC, nila Paulul, yung doon kung gusto niyo mas malalim na opinion guys. Panoorin si TPC, di kaya si Paulul. Tandaan ko sino eh. May nagsabi nga na pag nilapag mo nga yung content mo sa internet, hindi na sa'yo yun. Kumbaga, kung may original idea ka at shinare mo yun sa internet, hindi na sa'yo yun. May gagaya na doon. Hindi mo pipigilan mga taong gumaya doon. Ngayon, depende na lang dun sa yun, sa content creator kung kaya ba ng niya, ng konsensya niya or moral values niya na gawin yun ng patuloy na na hindi siya nag-iisip ng sarili niyang strategy or sarili niyang karakter. At hindi lang naman sa creator field to or sa mga content creator lang nangyayari to. Actually may isa nga si Kuya Bubbles ba 'yun? Idol na idol si Kuya Kim. Pero si Kuya Kim naman, okay naman sa kanya. Ayun, nakita nga sila dito. I met you when you were still RJ Bulls. Diba? I was commenting on your posts already. But when you started becoming Kuya Bubbles, basta aliw ako. Di ba? Sila, all good sila. Ito walang pinapatamaan si Stefano doon sa post niya. Kitang-kita niyo naman. Wala naman siya sinabi diyan, wala siyang ni-name drop. Pero kasi yung mga comments, yung mga tao sa internet, parang may sinasabi na, "Oh, ito 'yun, si ano 'yan, pinapatamaan niya." Itong Ria Vlogs nga na ito. Na pag pinanood mo nga naman yung content, ay talaga naman pati yung background music, yung facial expression, kung paano i-edit, paano yung mga shot, talaga namang di mo pagkakailang hawig na hawig kay Stefano kung paano gawin yung mismong content. At medyo sensitive kasi ang humaharap or face ng page na to ay minor or bata. At ewan ko bakit sinisisi nila yung bata. Hindi naman siya yung may ng page na to. Siya lang yung pinapa-act. Ang may kasalanan dun yung mga magulang niya na nilalagay siya sa internet. Kasi pag nasa internet ka, public figure ka guys, dapat handa ka. I mean, may magko-comment at magko-comment ng hindi maganda. Puro kung ako kay Stefano dito, ako lang naman kung ako lang, kunyari ako si Stefano, tapos ako yung nakaisip nun. Kinuwento ko na lang to sa mga tropa niya. Ay, tropa ko. Nag-open up na lang ako sa mga tropa ko. Pre, ang gara, ganto ganyan. Kasi pag pinost mo talaga, iba na magiging interpretasyon ng mga tao doon kahit wala kang in-name drop. Panahon natin ngayon parang nagawa na lahat May gumawa na nun, may gumawa na neto. Ang gagawin mo na lang, lalagyan mo ng sarili mong twist. Siguro yan, mas okay yun. Kunyari, nakita mo yung isang specific na content. Lalagyan mo ng sarili mong twist. May sarili kang identity, characteristic na ilalagay doon na sa'yo. Na i-enhance mo siya or parang ihuhubog mo siya sa style na meron ka. Yun yung siguro pinakamagandang gawin. Maging ma-inspired ka dun sa isang content. Hindi mo siya gagayahin ng as in parang pinotocopy mo. Kailangan talagang may gayahin ka sa umpisa. Kailangan talaga may parang ilulok ka na content creator. No, astig nun gayahin ko nga yun. Pero dapat along the way, mahanap mo yung sarili mo. Mahanap mo yung sarili mong style kung paano ka gumawa ng content, kung paano mo i-express yung sarili mo sa mundo. Kasi sobrang special ng panahon natin ngayon, tong era natin na to, na simpleng pag-post mo sa FB, makikita ka na sa buong mundo. Hindi mo alam, magbo-boom, makikita ka ng milyon katao. Ngayon lang nagkaroon ng ganun. Dati wala. Hindi yun kasing accessible ngayon. So dapat mas maging tayo, maingat kumbaga. At pahalagahan natin kung ano tong meron tayo ngayon.
So balik tayo dun sa sinabi ko mga example kanina. Si PewDiePie ang nag-pave ng way sa mga gameplay, mga let's play. Yan, si Jacksepticeye, si Markiplier. Pero si PewDiePie talaga yung naging sumabog eh. Sumabog si Pewds na siya yung nag-let's play. Ginaya na siya ng lahat. Kung may mga napapanood kayo ngayon na mga nagle-let's play, yung mga nag-ML, nagla-live, kung itatrack nyo siya, kung sino yung hindi naman pinakauna, pero sino yung nagpasikat niyan, si PewDiePie yan. Kay PewDiePie kayo mauuwi. Yung mga horror games, yung mga funny moments ng video games, makikita mo si Pewds sa isa sa mga foundation. Pero nung may nakita siyang mga ganon, hindi siya nainis eh. Wala naman ako nabalita na inis si Pewds na nag-post siya na, uy, daming gumagawa na. Nilaro mo rin yung nilaro ko, nakaka-bad trip ka. Walang ganon. Ang narinig ko sa podcast dati, sabi ni Pewds, pag may bagong laro, ang ginagawa niya, naghahanap siya ng indie na game. Yung parang hindi sikat. So, konti lang yung makakalaro. Pero, sabi niya, meron pa rin daw nakakakita ng game na yun. Doon parang napapaisip daw siya, ginagaya niya na lang ako. Parang ganun yung kwento niya. Pero hindi siya nag-post about doon. Kaya nasa utak niya lang yun. Yun yung sinasabi ko kanina, dapat sinarili na lang or nag-open up ka na lang sa mga tropa mo or kung sino man pwede ka mag-open up. Yun, si Kobe. Sobrang idol si Michael Jordan. Diba? Kinopia niya halos lahat ng galaw ni Michael Jordan. Pero pag sinabi mong Kobe, pag sinabi mong Michael Jordan, may pagkakakilanlan pa rin silang dalawa. Hindi pa rin sila kumbaga hindi pa rin totally inano lang ni Kobe yung mga moves ni Jordan. In-enhance niya yung iba ano niya, yun nga, in-enhance niya yung iba, tapos nag-champion din naman siya eh. Kumbaga pinanindigan niya talagang idol niya si Jordan. Pumunta siya sa caliber ni Jordan din, na ganun yung mindset, ganun yung laruan. So, ayun. Tapos sino pa ba? Parokya ni Edgar, sobrang fan sila ng E-Heads. Sila yung nag-open, sila yung unang tumutugtog bago yung main, which is yung E-Heads. May mga ganun silang kwento dati na hindi daw nakatono yung mga gitara nila. Tinuruan daw sila na Raymond Marasigan, which is yung drummer. May mga ganun, kailangan yun sa sa mundo, feeling ko eh. Kasi kung wala kang inspirasyon, kung wala kang look up na content creator or artist, feeling ko ang hirap magsimula. Yeah. Stefano, ikaw yung original niyan, man. Hindi na mawawala sa iyo yan. Kahit gaano pa karaming gumawa ng content na yan. Ikaw ang original. Ikaw yung pinagmulan ng ganyang uri ng content. At yun yung hindi nila maaagaw sa'yo ng kahit na sino. So, at hindi ko rin alam kung ano lang to, kung beat lang nila to. Kasi minsan sa internet, akala mo nag-aaway, tapos mga ilang linggo, Boogs, merong product na may product na i-launch, may collab. Pero kung wala man, at talagang ganito talaga ang kanyang nararamdaman, sana makahanap siya ng peace. Hindi na siya ma-bad trip sa mga kumukopya kasi hindi talaga mawawala. Ngayon parang tinotroll pa nga siya nung iba. Pero yeah, that's it. Yun lang naman, guys. Stefano, it's Stefano. Somebody once told me the world is gonna roll me. Peace out, BDB out. Like and subscribe.